Susunduin kita mamaya, paalala ni Hector nang tumigil ang kanyang sasakyan sa harap ng university ng papasukan ko. Bumaling ako sa kanya at ngumiti, matapos magkalas ng seatbelt. Lumapit pa ako ng kaunti upang maabot ang kanyang mukha, at mahalikan siya sa pisngi. Naramdaman ko ang bahagya niyang paninigas sa kanyang kinauupuan. Hindi siguro inasahan ang biglaan kong ginawa. Lumabas na ako sa kanyang kotse, nang hindi naalis ang ngiti sa aking labi. Hindi ko alam kung maayos na ba kami ngayon. Ganoon pa rin naman siya. Malamig at laging seryoso. Ngunit kahit papano ay masasabi kong gumaan ang relasyon namin ngayon, Andrea. Narinig kong tawag niya, nakailang hakbang pa lamang ako papasok ng gate. Nahinto ako sa paglalakad, at mabilis na bumaling sa kanya. Nakababa na ngayon ang bintana ng kanyang kotse, at nakasungaw ang kanyang ulo doon. Pinuksan niya ang pinto ng sasakyan, at lumabas mula rito. Pansin ko ang pakikiusyoso ng mga tao sa paligid. You forgot this. Sabay lahad niya sa akin ng isang cellphone. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Ngayon ay dinig ko na ang mga bulungan, at mahihinang hagikhikan ng mga babaeng estudyante sa paligid. Gusto ko silang erapan. Alam ko namang nakakaagaw pansin talaga ang kagwapuhan ni Hector. Salamat, medyo lito kung tinanggap ang bigay niya. Naka-save na ang number ko dyan. Text me if you need anything. Tumungo ako. Okay. Tinanaw ko ang kanyang kotseng palayo, bago tuluyang pumasok sa gate ng campus. Tiningnan ko ang hawak na mamahaling cellphone ng bigay ni Hector. Halatang bagong-bago ito at mukhang kaka-unbox lang. Papasok ako sa una kong klase ayon sa schedule na hawak-hawak ko ngayon, nang may makabangga akong isang babae na kapwa ko rin estudyante doon sa university. Sorry, halos sabay naming sabi. Sorry, ulit niya. Ayos lang, sabi ko naman. Abala siya sa phone niya at tumitingin-tingin din naman ako sa paligid. Hindi na niya sinasadya na magkabangga kami. I'm Carla Revilla, nagpakilala siya at ngumiti sa akin, Andrea Suarez, Saavedra, hindi pa ako sanay. Nginitian ko rin siya. Hi Andrea, pasensya na. See you around, huling ngiti niyang muli bago nagpaalam. Iyon lang ang una naming pagkakakilala. Dahil nagkita kaming muli, at minsan sumama na rin ako sa kanya around sa campus. Wala pa kasi talaga akong kaibigan sa eskwela. Kahit hindi kami pareho ng course, nagkikita naman kami madalas lalo kapag breaks. Napansin niya siguro ang panunood ko sa kanya. Pinapasadahan naman niya ngayon ang tingin ko'y lip gloss ang kanyang natural ng mapupulang mga labi. Sandali siyang natigil sa ginagawa at ngumiti sa akin. Gusto mong malaman ang brand nito? Pikite niya sa kanyang lip gloss, ganda no? Natural finish lang. Anong brand ba yung gamit mo, at palitan mo na lang nito? I'll recommend you this one. Umiling ako. Hindi naman ako gumagamit ng mga ganyan. Bahagyang kumunat ang kanyang noo, ano lang ang gamit mo? Saka pinasadahan ng tingin ang mukha kong walang bahid ng kahit na ano, bukod lang sa skincare products na pinamili sa akin ni Tanya na secretary ni Hector. Kinuha ko ang hairbrush sa aking bag at pinakita sa kanya. Seriously, natatawang aniya. Saka facial tissue. Natatawa siyang napailing. Ikaw na yata ang definition ng sinasabi nilang simplicity is beauty. Biro niya. But seriously, sobrang puti mo rin gaya ko, pag walang kahit kaunting makeup ay maputla. Maglagay ka ng kahit lip gloss saka powder, suhestyon pa niya. Tinanguan ko lamang iyon. Hector, don't skip your lunch. Napangiti ako sa natanggap na mensahe galing kay Hector. Narito na naman yung mga hindi mapakali at nangangilati sa tiyan ko. Nagtipa ako ng reply. Ako, okay. Wala na siyang message pagkatapos kong makapag-reply sa kanya. Inisip kong busy siya ngayon sa kanilang kumpanya, at nagtatrabaho. Pinalik ko na lang ang cellphone sa loob ng aking bag. How was your first day? Pangungumusta ni Hector, habang nagmamaneho paalis ng university. Gaya ng sinabi niya kanina, ay sinundo nga niya ako. Bumaling ako sa kanya at ngumiti. Ayos lang. May nakilala na pala akong kaibigan, si Carla. Hindi kami pareho ng course, pero madalas kaming magkita sa campus, masaya kong kwento sa kanya. Tumango siya. How about boys? Dinig ko ang lamig sa kanyang tono. Bahagya akong napangiwi. Wala Hector. Saka sinasabi ko namang may asawa na ako. Sa gilid ng aking mga mata,
ay kita ko ang kanyang pagsulyap sa akin. Nanatili naman ang mga mata ko sa daan. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Alright, let's dine somewhere. Saan ka nag-lunch kanina? Tanong niya habang kumakain kami ng dinner sa isang restaurant, malapit lang din sa kanyang kondo. Sa cafeteria lang kasabay si Carla. Sagot ko. Tumango siya at uminom ng tubig sa kanyang baso. Nang makarating sa kondo, ay diretso ang higa ko sa aming kama. Pakiramdam ko ay pagod ako sa araw na ito. Halos nahila na ako ng antok, nang maramdaman kong may umaayos pagkakahiga ko, at ang comforter na tumabon sa aking katawan. Maya-maya ay narinig ko ang bagsak ng shower sa bathroom. Sa kabila ng antok, ay naramdaman ko ang pagsilay ng ngiti sa aking labi. After class, shopping tayo. Sabi sa akin ni Carla. Nasa cafeteria muli kami, at sabay na kumakain ng lunch. Bahagya ko siyang nilingon at inilingan. Hindi ako pwede. Susunduan ako mamaya ni Hector, saka wala din naman akong panggastos. I-text mo. Magpaalam ka, at anong wala. Nakita ko yung cash at cards dyan sa wallet mo, kontra niya. Napailing-iling ako. Hindi naman sa akin. Kay Hector to. Ibibigay ba naman niya yan sa'yo, kung hindi mo lang rin naman pwedeng gastusin? Ano yun, pinapatago lang? Hanggat maari ay ayokong gastusin itong allowance, na binibigay ni Hector. Kung pwede nga lang magbabaon ako ng lunch. Ang mahal din kasi ng mga bilihin sa cafeteria. Pasensya na Carla. Naiiling siya habang nagsusulat sa kanyang notebook. My treat. Sige na Andrea, samahan mo na ako. Tiningnan ko siya. Sige, susubukan kong magpaalam kay Hector. Pero sasamahan lang kita ha. Saka promise ihahatid mo ako sa kondo namin. Malawak ang ngiting tumango-tango siya. Kinuha ko ang cellphone, at nagtipa ng mensahe para kay Hector. Ako, Hector iyong kaibigan kong si Carla nagpapasama sanang mag-shopping raw. Sasamahan ko lang naman. Okay lang ba? Hindi pa ako sigurado kung tama na ba yung naging palm ko. Ayos lang din naman kung hindi niya ako payagan. Babawi na lang ako kay Carla sa ibang paraan. Matagal bago siya nakapag-reply. Hector, saang mall? Susunduin na kita. Medyo matatagalan din ako ngayon sa trabaho. Use the cards I gave you if you want to buy something. Ako. Okay, thanks. Text kita pag nasa mall na kami. Bumaling ako kay Carla. Okay na Carla. Natuwa naman siya. Kaya pagkatapos ng klase ay magkasama nga kaming pumunta sa mall. Halos sabay lang din natapos ang mga classes namin. Excited akong hinapit ni Carla sa braso, at naglakad na kami patungo sa kanyang kotse sa parking ng university. Habang nasa biyahe ay tumunog ang aking cellphone sa text ni Hector. Hector, okay, take care. Napangiti ako sa kanyang simpleng text. Nang makarating sa malaking mall, ay unang nagtungo si Carla sa beauty section. Hinela niya ako sa may mga nakahilerang lipstick, at kung ano-ano pa. Sinubukan niya sa likod ng kanyang palad ang iba't ibang shades ng lipstick na naroon. May isang light lipstick doon na nagustuhan ko. Kahit pa sinabi ni Hector na pwede kong gamitin itong card niya, ay hindi ko pa rin gagawin. Sobra na ang mga binibigay niya sa akin. Nakatira kami sa magandang kondo, pumapasok ako sa isang eksklusibong university. Tapos ang mamahalin pa ng mga damit, sapatos at gamit ko. Maging itong cellphone na bigay niya. Gusto mo yan? Bilang sa akin ni Carla. Maagap ko siyang inilingan ngunit binigay niya na iyon sa sales staff. Bukod sa lipstick ay kinuhanan niya rin ako ng powder, tsaka yung baby cream, at kung ano-ano pa na tingin ko'y hindi ko rin naman magagamit. Pagkatapos ay sa mga butik naman kami. Ang dami niyang ipinasukat at binili para sa akin. Panay naman ang iling ko. Ang dami kong damit sa kondo ni Hector. Hindi ko pa nga nasusuot ang lahat ng yun. Carla, tama na, iling ko sa kanya. Pabiro niya lamang akong inirapan. Tumunog ang aking cellphone, para sa isang tawag kalagitnaan ng pagbabayad ni Carla sa counter. In-excuse ko ang sarili upang sagutin. Si Hector, hello, I'm here. Where are you? Bakit parang kinikiliti na naman ako sa pagkakarinig ng boses niya sa kabilang linya? Nababaliw na yata talaga ako. Nandito pa kami sa isang butik, paalis na rin. Bumaling ako kay Carla na nagpapaswipe na ng kanyang card. Okay,
I think I saw you. Ha! Nagpalinga-linga ako sa labas ng butik. Mula sa glass wall nito, ay nagtagpo ang mga mata namin. Napangiti ako at binaba na ang telepono. Wala na ang kanyang suit and tie. Tanging ang kanyang black slacks na lang at long sleeves na tinupi hanggang siko. Para siyang modelong naligaw sa mall. Mahina akong napatawa sa naisip. Hey, salubong niya sa akin. Pansin ko ang natitigil ang mga staff ng butik. Napakagat ako sa pang-ibabang labi. Andrea, mahinang tawag ni Carla. Bumaling ako sa kanya, at tinulungan siya sa mga shopping bags. Ah, Hector, ito nga pala si Carla. Carla, si Hector. Pakilala ko sa kanila. Her husband, si Hector. Pinigyan ako ni Carla ng isang makahulugang ngiti bago bumaling kay Hector. Nice to meet you. Tumango si Hector at kinuha sa akin yung mga bitbit ko. Let's have dinner. Invite your friend, baling niya kay Carla. Ngumisi si Carla. Nako, okay lang ba? Baka makaistorbo lang ako sa inyo. Ayos lang Carla, nahihiya kong agap. Bahagyang napatawa si Carla sa aking reaksyon, habang medyo nakunat lang naman yung noo ni Hector sa siguro'y pagtataka. Sa huli ay kumain kaming tatlo sa isang restaurant sa loob lang din ng mall. Panay ang panunukso sa akin ni Carla, gamit ang kanyang mapaglarong mga mata at pasimpleng ngiti. Pakiramdam ko tuloy, ay pulang-pula ang mukha ko sa buong panahong kumakain kami doon. Nilapag ni Hector sa kama ng aming kwarto ang mga shopping bags, na naglalaman ng mga pinamili sa akin ni Carla. I'll just take a shower. Paalam niya. Tumango ako at pumasok na siya sa bathroom. Maya-maya pa ay narinig ko na ang buhos ng tubig mula sa shower. Nagsimula akong ilagay sa walk-in closet ang mga pinamili naming damit. Nilapag ko naman sa tocador ang mga tingin ko'y dapat doon. May cute na pouch pang binili si Carla para sa akin. Nilagay ko sa loob nito yung lipstick at face powder. Napangiti ako sa sarili. Unti-unti yata akong natututo dahil kay Carla. May binili din kaming perfume na talagang nagustuhan ko ang amoy. Tapos ay may sobrang banggang body wash pa na sabi ni Carla, ay paniguradong magugustuhan raw ni Hector pag ginamit ko. Sira talaga. Lumabas si Hector ng bathroom na nakatapis lamang, sa baywang iyong puti naming tuwalya. Pinupunasan niya rin ang basang buhok gamit ang isa pang towel. Sa bawat galaw ng kanyang braso, ay nagpe-flex ang mga muscles doon. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Nang magangat siya ng mga mata sa akin, ay mabilis na akong pumasok sa bathroom. Samandal pa ako sa nakasarang pinto nito at mariing napapikit. Nagsimula na akong maligo. Ginamit ko na rin yung body wash, na binili namin ni Carla kanina, at napagtanto kung mabango nga ito o hindi, sobrang bango nito. Napansin ko rin ang nakaimprentang seductive sa lalagyanan nito. Naiiling na lamang akong napangiwi kay Carla at sa aking sarili. Lumabas ako ng bathroom at agad napansin ang mga nakapatay ng ilaw. Nakahiga at nakapikit na rin si Hector sa kama. Tinungo ko na ang walk-in closet upang makapagbihis ng malambot kong pajamas at camisole. Marahan akong sumampa sa kama, matapos makapagsuklay ng buhok. Nahiga ako sa tabi ni Hector. Papikit na ako nang maramdaman ang paggalaw ng kama. Nang imulat ko ang mga mata, ay kaharap ko na ang gwapong mukha ni Hector. Halos mapasinghap ako sa bahagyang pagkagulat. You smell so good, bulong niya at agad nagpunta ang kanyang mga labi sa aking leeg. Nagising ako sa mabigat na nakadagan sa katawan ko. Unti-unti kong minulat ang mga mata at natagpuan si Hector na nakapulupot sa akin. Tanging ang comforter lang ang tumatakip sa mga hubad naming katawan. Bahagya akong gumalaw at narinig ang munti niyang pag-alma. Napangiti ako at marahang tinapik ang kanyang pisngi. Hector, mal-elate ka na sa trabaho mo, at ako rin sa klase. Iyon lamang ang isinagot niya. Napabuntong hininga ako't pilit na umalis sa kama. Mabilis akong nagluto ng breakfast. Pagkatapos ay naligo na at nagbihis. Kasalukuyan akong nagsusuklay ng medyo basa pang buhok, habang muli siyang ginigising. Hector, anong oras na? Patuloy ko. Ilang sandali pa ay bumangon na rin siya. Diretso siya sa bathroom upang makaligaw na rin. Halos mapatili pa ako nang walang kahihiyan niyang binalandra sa harapan ko ang sarili niyang katawan. Bumaling siya sa akin, at isang pilyong ngisi lamang ang iginawad. Iyong gwapong ngisi. Tamad siyang pumasok sa dining area,
At tanging iyong dark slacks lang niya ang suot. Wala pang pang-itaas. Kain na tayo. Matapos magligpit ng pinagkainan namin, ay pumasok akong muli sa kwarto upang kunin ang bag ko at tingnan na rin siya. Nadatnan ko siyang kasusuot pa lamang ng kanyang white long sleeve. Lumapit ako at tinulungan na siyang magbihis. Nang maisara ang panghuling butones nito, ay inayos ko naman ang kanyang necktie. Tara na, ay ako. Naabutan ko ang ngiti niya, nang magangat ako ng tingin sa kanya. Thanks. Nagtiim labi ako para pigilin ang ngiting gusto ring kumawala. Tumango lamang ako sa kanya at nauna nang lumabas ng silid. Hinatid niya ako sa university bago dumiretso sa trabaho. Dumaan ang mga araw, at napapansin kong hindi naman ganoon kahigpit sa akin si Hector. Basta ba alam niya kung saan ako pupunta at sinong kasama ko. Nasasanay na rin siyang lagi lang namang si Carla ang kasama ko. Tulad ngayon ay nagpapaspa kami ni Carla. Napipilitan na rin akong gumastos galing sa pera ni Hector. Nahihiya na rin kasi ako sa mga treats ni Carla. Tsaka ilang beses na rin akong napagsabihan ni Carla tungkol sa hindi ko paggasta sa perang binibigay niya. Siguradong panggigigilan mamaya ng husband mo, yang mas lalong lamambot mong balat. Sabay pusada ni Carla sa aking balikat pababa sa braso. Nakasuot lang kasi ako ngayon ng halter dress. Bahagya kong iniwas ang braso sa kanya at napangiwi. Malawak lamang siyang ngumisi sa akin. Sus! Innocent ito. Sabay halakhak pa niya. Napailing na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Nadatnan ko si Edgar na bahagyang nakasandal sa isang sasakyan. Tumuwid ito sa pagkakatayo nang makita ako. Sino yan? Kuryosong puna ni Carla. Assistant ni Hector, bumaling ako sa kanya, siya yata ang susundo sa akin. Tumango-tango si Carla at nakipagbeso na sa akin. Okay, see you then. Yung party this weekend ha. Paalala niya bago tinungo ang kanyang kotse. Tinanguan ko lamang siya, at tinungo na ang kinatatyuan ni Edgar. Ipagpapaalam ko pa nga pala iyon kay Hector. Nasa kalagitnaan pa ng board meeting si Sir. Tumango ako't hindi na nagtanong pa.